Ito si Sir Tapi, dating konduktor sa complex. Kamusta buhay dispatcher, sir? Pabalik na kami ng Maynila. Dito na kami sa Santiago, sa labas ng terminal, tapat ng De Vera Hospital. Ayan. At si Season pa rin ang kasama natin. Ayan, traffic lang. Magandang araw mga viewer at mga subscriber. Narito na ang pinaka-aantay ninyong part 3 ng ating Cagayan Valley episode, sakay ng cargo bus. Ito ang bypass road papuntang Roxas, Isabela. Ito ay ginawa upang makaiwas sa trapiko sa Santiago City. Wala pa ang bypass road na iyon noong 2014 nung ako'y na-assign dito sa Cagayan Valley. Sunod na bayan lampas ng Santiago City ay ang Cordon, Isabela. Dito sa Cordon ang daan patungong Quirino Province. Ang Cordon ang huling bayan ng Isabela kung kayo ay patungo sa direksyon Maynila. Mula sa Cordon, Isabela ay mag-uumpisa na ang zigzag at paakyat na daan. Mag-ingat sa mga kurbada dahil hindi natin nakikita, maaring may nakaparatang truck o sasakyan sa gilid, kagaya na lamang nito. Kung ito ay madilim, ito ay delikado, lalo na't kurbada, palusong, at wala pang warning device. Pero kadalasan, gumagamit ng mga putol na sanga, kahoy, at nagpapaapoy ang mga truckers kapag sila ay natitirikan. At nakarating na tayo sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Ang unang bayan na ating matadaanan sa Nueva Vizcaya ay ang bayan ng Jadi, Nueva Vizcaya. Ang mga daan sa hangganan ng Nueva Vizcaya ay puro sigsag at mabundok. Malamang kung lagi kayo naglalakbay o nagbabiyahe ay napapansin nyo na ito. Kabilang ang Nueva Vizcaya sa Sierra Madre Mountain Range. Nakakamangha dahil ang paligid ng daanan dito ay napapaligiran ng mga halaman at mga punong mayayabong. Halos hindi mo maramdaman ang init at ang sinag ng araw dahil natatakpan ito ng mga puno. Kaisang-kaisa mo ang kalikasan sa iyong biyahe. Ito naman ang pamilihang bayan o public market ng Jadi. At dito naman sa sentro ng Jadi ay mapapansin ang dalawang yellow lane. Ibig sabihin yan, bawal ang overtake at kailangan magbagal dahil kayo ay dumadaan sa isang mataong lugar. Ang mga broken white line naman tulad ito, ang ibig sabihin ay maaari kayo overtake. Pero kailangan pa rin mag-ingat. Ang mga guhit sa daan ay hindi ipininta upang maging design o burloloy lang. Ito ay ipininta upang mabigay babala at maging gabay sa mga motorista at mga
driver na nagmamaneho para makita ko ang daan ay ligtas o mapanganib. Tulad na lamang nito, may dilaw na guhit at broken white line. Ibig sabihin, maaari kang umovertake kung sa side mo ang linya ay broken white line. Pero kapag kagaya nito, na dilaw naman ang iyong nasa side, ikaw ay hindi maaaring umovertake. Importante na alam ninyo ang ibig sabihin ng mga guhit sa kalsada. Maliban sa mga road signs at traffic signs, ang mga guhit sa kalsada ay ang mag-iiwas sa inyo sa kapahamakan kung ito ay inyong susundin. At hindi lang yan applicable o para lamang sa mga truck o bus driver. Yan ay applicable sa lahat ng mga motorista o driver, mapamotor, truck, o bus. Ako ay naniniwala na dapat ituro pa lamang sa elementary hanggang high school ang defensive driving at economical driving. Para kung sakaling matuto ang tao na magmaneho pagkatapos nilang gumraduate ng high school, maging driver man sila o hindi, ay alam na nila ang pakahulugan at ang tamang paggamit ng kalsada at ang pagbasa ng mga traffic signs. Dito naman sa may paahon na bahagi ng sigsag na ito ay may ginagawang repair o rehabilitation ang DPWH. Kaya naman, mabagal ang takbo ng mga truck at ang mga mabigat na truck ay kinakapos sa buwelo. At kami namang magaan o wala gaanong laman ang truck, kailangan na namin umovertake. Dahil kung hindi, mabibitin sa buwelo ang aming bus. Ang driver at ang makina ang mahihirapan. Ang cone o ang patusok na kulay orange na nakatayo sa kalsada ay inilalagay ng DPWH tuwing meron silang road repairs o road work. Ito ay nagbibigay babala sa mga motoristang tumadaan na may mga tao na nagtatrabaho sa gitna ng kalsada sa mga oras na iyon. Sakali namang umovertake o kailangan ng umovertake ng paahon, ang mga sasakyan na papunta sa direksyon ng pababa ang dapat magbigay o mag-give way sa mga paakyat o paahon ng mga motorista dahil mahirap pag nawala ng buwelo ang mga sasakyan. Ito ay maaaring umatras at magkaroon o magdulot ng insidente o aberya. Siguraduhin din na nasa kondisyon ang inyong mga sasakyan tuwing kayo ay babiyahe ng malayo dahil kagaya nito sa daan na ito na matarik dito sa Ariwok. Kapag ang truck ay kinapos at tumirik sa kalagitnaan ng siko na ito, magdudulot ito ng katakot-takot at nagpakahabang traffic. Pag nagka-traffic pa naman sa lugar na ito, ay talagang perwisyo ang aabutin ninyo. Wala kasing ibang alternate na daan na malapit dito sa lugar na ito. Ang pinakamalapit na daan dito ay iikot ka pa sa bahagi ng Ilocos. At kapag pababa naman, kailangan magbawas ng bilis at magbawas ng kambyo. Ito ay para hindi ka dumaustos o magtuloy-tuloy pababa. Importante na maging maingat at magbagal sa mga kurbada o sigsag tulad nito, lalo na kung pababa, at maging mapagmasid sa paligid ng kalsada, lalo na sa mga hindi nakikita o blind spot. Kung kayo naman ay nasa palusong na direksyon at may umovertake na paakyat, kailangan nyo magbigay bilang respeto na rin at para sa kaligtasan nila. Ang kailangan natin kapag nagmamaneho ay bigayan at disiplina, pati na rin labig ng ulo. Hindi natin kailangan maging mainitin dahil kapag pinairal natin ang pagiging mainitin ng ulo, malamang mayroong hindi magandang mangyayari.
Maliban sa kabundukan at mga puno, ay may makikita ka rin ng mga kainan at mga tindahan sa paligid ng daanan. Ang AH-26 naman o Asian Highway 26 ay ang Maharlika Highway. Ito ang pinakamahabang highway sa buong Pilipinas. Ito ay nag-uumpisa mula sa Ilocos Norte hanggang sa Davao City. Ito ang mga road sign na nakikita sa inyong pag-uwi sa inyong mga probinsya na nakalagay ay AH-26. Ganon din kapag ginamit ninyo ang Google Maps. Malayo na ang ating nalakbay. Ngunit, kung hindi kayo sanay sa biyahe, kayo ay maiinip na at masakit na ang inyong puwet. Pero kung kagaya namin na sanay sa biyahe, ang pakiramdam namin dito ay nasa malapit pa lang kami. At halos hindi na namin naramdaman ang layo. Marahil marami na sa inyo ang gusto na o sabik na sabik ng magbiyahe pauwi ng probinsya o pabalik ng Maynila. Ngunit sa ngayon, kahit na under GCQ na ang Metro Manila, hindi pa rin pinahihintulutan ng DOTR at ng IATF ang mga biyahe ng provincial bus. Antay-antay lang po tayo dahil kapag nag-open na ang biyahe, mismong ang bus company at kami na ang magsasabi sa inyo. Kung ako ay magpabiyahe papunta sa malayong lugar, mas gugustuhin ko ang day trip dahil makikita ko at may enjoy ang mga tanawin. Kapag night trip naman, ay hindi ko na ma-enjoy ang mga tanawin. Tanging ang bus na lamang ang akin na enjoy. Sa biyahe naman, bilang konduktor, kapag night trip ay halos puro diretsuhan at malayuan ang mga pasahero. Kung day trip naman, asahan mo na ang mayat maya ay baba at sakay at ang mayat mayang pagpulot ng driver ng pasahero. Nanibago lang ako ngayon dahil ang daming truck. Dati kasi ay umiiral ang truck ban. Ngunit ngayon, dahil mayroon tayong community quarantine, ang mga cargo truck ay hindi muna hinihigpitan upang hindi maunsyami o ma-delay ang pagdadala ng mga goods papunta sa Kamaynilaan. At dahil mabagal ang truck na aming sinusundan, ay kumukuha ng tiyempo ang ating driver para umovertake. At nang umovertake na ang truck sa aming unahan, hindi na siya dalawang isip na ito ay sundan. Gaya ng nasabi ko kanina, mahirap pag nawala ng buwelo ang truck. Bukod sa ito ay delikado, ito ay magastos rin sa krudo. Maaring may natutunan na kayo tungkol sa mga road signs, road markings, at defensive driving. Pero, huwag po tayo magmamarunong sa ating mga driver. Hayaan po natin silang gawin nila ang kanilang trabaho bilang driver. Unang-unang, hindi nila tayo pababayaan at alam nila ang kanilang ginagawa. Kahit po nagmamaneho kayo o lisensyadong driver na nakasakay sa bus, isipin na lang po ninyo, magkaiba ang pagmamaneho ng bus, jeep, at mga private cars.
Huwag po nating ilagay ang sarili natin na alam din natin ang trabaho ng bus driver. Katulad na lamang nito, mabagal ang truck na nasa unahan na may kargang mga bigas. Ngunit nung sabi niya siya na clear, lahat ng mga sumusunod sa kanya ay umovertake na dahil siya ay nagbigay ng hudyat na safe at clear. Ibig sabihin, walang kasalubong. Sa mga biyahe ng bus ay mayroong speed limit na sinusunod ng driver. Kaya kahit maluwag ang kalsada o libre ito, ay hindi siya tumatakbo ng matulid. Kalmado lang siya at kailangan niyang i-maintain ang speed limit. Kahit na delay ang biyahe at nagmamadali na ang mga pasahero, kailangan pa rin i-maintain ang speed limit at hindi sila pwedeng lumagpas dito dahil kung hindi, ipapatawag sila sa legal department. Ang aming kumpanya po ay hindi basta-basta kumpanya lang na ang habol lang ay kumita. Istrikto sila sa pagdidisiplina sa kanilang mga driver at mga konduktor. Pero wag naman sana itong abusuhin ng mga pasahero na ang inaakala ay makakalibre sila kapag sila ay nagre-report ng mga hindi kapani-paniwalang sumbong. Magdahan-dahan at maging maingat sakaling may makitang basa sa kalagitnaan ng kalsada. Isipin na ito ay baka langis o krudo na maaaring makadulas sa mga sasakyan na dumadaan. May mga native handicrafts din sa paligid ng highway na ito. Kung pwede nga lang kami humito at mamili, ay gagawin namin. Yun nga lang, wala kaming budget. Mabuti na lamang at malilim sa daan na ito. Mapuno. Hindi ko naramdaman ang init na dala ng tirik na summer heat. Mabuti na lamang at kami ay day trip ngayon. Na-enjoy ko ang view at nakuhanan ang mga tanawin at ang aming daanan. Kumpara nung ating part 1 kung saan kami ay dumaan dito ng gabi at halos hindi ko na-enjoy ang magandang tanawin. At nandito na tayo ngayon sa bahagi ng Bagabag, Nueva Vizcaya. Ang sarap panoorin ng mga tanawin, ano? Pero kanina ka pa pala nanonood, pero hindi ka pa nagsusubscribe. Ano pang hinihintay mo? Subscribe na! At sa wakas, nakatanaw din ng ilog pagkaraan ng ilang oras na pagbiyahe sa bulubundukin ng Nueva Vizcaya. Dito sa Bagabag, inyong matitikman ang masarap at malinamnam na mga buko pie. Dito rin sa Bagabag ang daan kung kayo ay papunta ng Panawe at Ifugao. Ang ating driver na si Driver Season
ay focus na focus sa pagmamaneho. Kita nyo naman. Mula dito sa junction ng Bagabag ay nasa 52 kilometers pa ang layo ng Banawe. Ang ganda pagmasdan ng kabundukan, parang sumusunod sa amin. Ilang sandali pa, kami ay nakarating na sa Solano. At dito ay nagpakrudo muna kami. Mahirap na baka kami ay ma-short of fuel. Mahaba pa ang ating biyahe, may part 4 pa. Abangan! Maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyong pag-subscribe. Ito po ang inyong conductor na vlogger pa na si Andy Raff. Nagpapasalamat.